Pag-usapan pa natin ang nagbabadyang La Nina kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, may nakausap ka na mga residente na nakatira malapit sa Tulyahan River. Anong klaseng paghahanda ang kanilang ginagawa? Pops J, gaya ni Ate Sharon, yung nakausap natin kanina, ilan daw sa mga paghahanda ang ginagawa niya ngayon dahil nga talagang kinakabahan na rin siya doon sa epekto ng La Nina at dahil nga nasa flood-prone area siya. Ay yung go bag, yung sinasabi niya, no? Halimbawa, magpe-prepare na daw siya ng bag tapos ilalagay doon yung mga mahalagang dokumento na meron sila sa bahay. Dahil, At iiwan na ang kanilang tirahan yes, Pops, kapag kasi tumaas ang tubig. may mga estudyante siyang anak, kaya syempre yung mga important documents yung nilalagay na, pati yung mga damit, syempre yun daw yung mga ilan sa pangunahing ilalagay nila doon para may pangpalit sila kung sakaling ang malubog ulit sa baha, makaka-recover sila sa mga susunod na araw, Pops J. Kapag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, gaano kabilis malubog ang kanilang tahanan? Doon sa area nila, Pops J, dahil na malapit nga sila sa Tulyahan River, kung saan mabilis yung pagtaas ng tubig doon. Sabi nila, mga 2 hanggang 3 oras lang daw kapag tuloy-tuloy yung ulan, lalo na kapag naglabas ng pag-asa ng red warning rainfall alert, doon na nila nararanasan yung mabilisang pagtaas ng tubig at inaabot na yung bahay nila. At kung tumagal pa yan ng mahigit 3 oras, doon na nila nakikita na hanggang sa bubunga ng bahay nila inaabot na yung tubig baha. May malakas na pagbuhos ng ulan na naranasan ng Metro Manila netong hapon lang. Yes, Pops J. Ano ang dahilan dito, Francis? Actually, itong pag-ulan nga, Pops J, kaninang hapon lang, dahil lang yan sa localized thunderstorm. Hindi yan dahil sa habagat or sa nagdaang epekto nitong bagyong Dindo na kakalabas lang kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility. Localized thunderstorm lang yan na inilabas kanina ng Pag-asa doon sa thunderstorm alert nila at naranasan nga natin yan. Kumbaga, kaninang alas 3 within the next 2 hours daw. So sa ngayon naman, asahan natin na medyo huhupa yung ulan pero dahil nasa kalagitnaan tayo ng tag-ulan season, yung ganyang localized thunderstorms ay expect natin pa sa mga susunod na araw. Saang mga bahagi ng bansa ulit, Francis, ang makakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan at maapektuhan ng La Nina? Pops J, itong mga bansa or itong mga lugar sa ating bansa na nakaharap sa may eastern part ng ating bansa. Halimbawa, yung Bicol region, yung mga Samar provinces, kabilang na rin itong mga Quezon province, Aurora. Ito yung mga probinsya na nakaharap sa Pacific Ocean, yung pinakamakakaranas ng matinding epekto nitong La Nina. Kasi diyan manggagaling madalas yung mga mga bagyo, mga malalakas na pag-ulan. Kaya yung mga lugar na yan, yung mga probinsya na yan ay kailangan talagang maghanda sa epekto nitong La Nina at mga inaasahan pa nating bagyo na papasok sa bansa. Nabanggit mo rin sa iyong report, Francis, na isa sa mga nakikitang matinding tatamaan ng La Nina ay yung agrikultura. Yes, Pops Yung mga J. magsasaka. Paano sila naghahanda para dito? Actually, Pops J, nung nakausap natin yung mga ilang magsasaka, yung isa rin na interview natin, wala na raw silang choice na magtanim pa rin kasi nga kakatapos lang ng El Nino. Aminado silang nalugi sila. So kailangan nilang makabawi, kaya yung sinusulot nila yung biyaya na ibinibigay ngayon ng ulan para makapagpalago ng palay. Pero pagdating doon sa paghahanda, kung sakali man na maapektuhan nga yung mga tanim nila dahil dito sa La Nina, sabi nila wala daw silang choice kundi tanggapin na lang kung sakaling malugi sila. At umaasa na lang sa tulong na ibibigay ng gobyerno. Anong klaseng tulong naman ang kanilang inaasahan sa gobyerno, Francis? Pops J, merong mga ibinibigay halimbawa na insurance ang itong Department of Agriculture para dun sa mga magsasakang halimbawa makakaranas nga ng epekto nitong La Nina at bukod doon sana makapagbigay din yung mga lokal na pamahalaan na nasasakupan ng kanilang sakahan. Pero so far ang DA nagsabi naman na may tulong silang ipapaabot halimbawa yung mga agriculture inputs na pwede nang makatulong sa mga magsasakang masasayang yung pananim nila. At financial aid ang mahalaga. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.